matinding komprontasyon ang nangyari sa pagitan ni President Xi Jinping at President Biden. Natilabaga na tameme si President Xi Jinping, ika pa ng ilang mga news outlet na humantong daw sa tilabaga isang digmaan ng palitan ng mga salita. Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Ngunit kung bago ka lang sa ating channel, inaanyayahan kita kaibigan na click ang subscribe button at isa itong malaking pasasalamat para sa iyo kaibigan upang mamotivate kami na magpatuloy na gumawa ng mga ganitong klase ng video. Salamat ng marami. Ngunit magsimula tayo sa mga palatandaan ng proseso at ang fallout mula sa mataas na stick summit ni President Biden kasama ang Chinese President Xi. Ang unang face-to-face na pag-uusap ng dalawang leader sa loob ng mahigit isang taon. Paglabas ni President Biden mula sa pulong, iniulat niyang ito ay isa sa mga pinakproduktibong diskusyon na kanilang naranasan. Ngunit ilang saglit pagkatapos ngayon, tatawagin mo pa rin bang diktador si President Xi? Isang termino na iyong ginamit noong mas maaga ngayong taon na ika pa niya. Si President Xi Jinping ay isang diktador dahil sa kahulugang siya ay isang tao na namumuno sa isang bansa na ang bahagi ng bansang ito ay batay sa dating gobyerno na lubos na iba kaysa sa atin. At iyan ang reaksyon mula kay Secretary of State Antony Blinken na nangangailangan ng konting pagsisilang matapos marinig ang pahayag ni President Biden na tinatawag niyang diktador bilang sagot sa isang sigaw na tanong na tinabaga ito ay kasalungat sa binabanggit na talakayan ni President Xi Jinping at President Joe Biden habang nagaganap ang one-on-one na pag-uusap nilang dalawa. Na kung ating mapapansin, tilabaga hindi maganda ang naging resulta ng pag-uusap ng dalawa dahil alam naman natin ang matinding friksyon sa pagitan ng dalawang bansa na hindi may tatago sa kanilang pananalita. Ang mga labanan ng mga pananalita at tiyak na aasahan na nila ang ganitong pangyayari. At binabanggit ng mga reporters, tiyak na hindi ito ang nais marinig ng China. Ang pagpapanggit ni President Joe Biden na diktador si President Xi Jinping dahil hindi raw ito isang responsable na pakikipagkapwa-tao kahit na ito ay may katotohanan. Ngunit hindi may pagkakaila na dati nang sinasabi ni President Joe Biden ang patungkol sa word na diktador kay President Xi Jinping dahil ang nais lamang ni President Joe Biden ay magkaroon ng maayos na pakikipag-usap upang maiwasan ang kaguluhan lalong higit sa West Philippine Sea at ang umatikabong labanan ng United States at Amerika patungkol sa ekonomiya. At sobrang nababahala ang ilang mga news outlet patungkol sa pahayag na ito dahil nangangamba ang libu-libong mga Amerikano kung magkakaroon ng digmaan at hindi maayos sa diplomasya ang pagkikipag-ugnayan ni President Joe Biden kay President Xi Jinping. Malinaw lamang na napakabigat na responsibilidad ang pagiging isang leader ng United States of America, lalong higit na si President Joe Biden ay umaabot na ng 81 years old at sa stress na kanyang kinaharapan na halos pasag niya ang buong mundo. Makikita natin na hindi niya na napipili ang kanyang mga salita para maayos ang diplomasya ng United States at ng bansang China. Ngunit may isang good news mga kaibigan na interview pagkatapos ng meeting ni President Joe Biden at si President Xi Jinping na naihayag sa isang pahayagan na binabanggit dito at new starting point. China Xi says US has a choice between solidarity, confrontation, but Beijing describes Xi Jinping Joe Biden meeting in San Francisco as positive, comprehensive, and constructive. Inamin din ni President Xi Jinping na hindi siya nasaktan sa mga ibinato sa kanya ng Pangulo ng United States of America at sinabi pa niya na positibo, komprehensibo at constructive ang kanilang pag-uusap ni President Joe Biden. Ika pa niya dito, competition cannot solve problems. Sinabi ni Xi, for China and the United States, turning their back on each other is not an option at kailangan na maayos ang conflict sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit kung ating mapapansin, tinabaga napakalaki ng maitutulong sana kung talagang maaayos ang relasyon ng United States at ng China, hindi lamang sa ekonomiya kundi pati na rin sa kaligtasan ng lahat sa buong mundo.
dahil ang dalawang superpower na ito, kapag sila ay nag-clash, ay sigurado marami ang madadamay at magsisimula ang tinatawag na World War III. Ngunit tila baga ang mga kasunduang ito ay parang palabas lamang dahil makikita natin na tila baga sa dami ng mga summit ay hindi pa nare-resolve ang conflict patungkol sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, lalong higit na ang controversial na Taiwan ay inaangkin ng China hanggang ngayon. Pati na rin ang Hong Kong na kaalyado ng bansang United States of America. At isang napakalaking issue ito na hanggang ngayon ay hindi matapos-tapos na issue. Ngunit binabanggit ng mga eksperto na ang San Francisco na ang Amerika ay dapat dito mag-start ang pag-stabilize ng relasyon ng China at ng United States. Ngunit ayon sa isang report, nag-agree ang dalawa na lagi silang magkokontak sa bawat isa sa anumang kaguluhan o anumang hindi pagkakaunawaan patungkol sa mga conflict na nararanasan ng China at ng United States of America. Kaya mga kaibigan, patuloy nating ipanalangin na magkaroon sana ng kaayusan at hindi magkaroon ng digmaan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Mga awit 37 verse 23 to 24. Ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakakalugod sa Kanya. Matisod man siya'y hindi siya mabubuwal dahil hinahawakan siya ng Panginoon. Mga kaibigan, hinahawakan tayo ng ating Panginoon. Kung tayo ay magiging matuwid sa Kanyang harapan, ang tanong ay paano ba magiging matuwid? Kung tayo magpapasakop sa ating Panginoong Jesucristo, magiging matuwid tayo. Dahil kailanman ay hindi tayo magiging matuwid kung wala ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pag-aalaga sa amin. Tulungan kami o aming Panginoong Diyos na maging matuwid. At nawa, tulungan niyo po Panginoon ang mga karating ng mga bansa na sa kabila Panginoon ng malapit na po ninyong pagdating, tumitindi ang mga conflicts na nawa Panginoon ay hindi matuloy ito. Bagkus magkaroon Panginoon ng kapayapaan. Ngunit iligtas kami Panginoon sa anumang mga trahedya at mga pangyayari sa inaharap na talaga namang inaasahan namin na magiging matindi ang kaguluhan. At naway, manatili ang aming Panginoon Jesucristo sa aming pong presensya mula ngayon at magpakailanpaman. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samutiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.